rocking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? So galing tayo sa dagat. Oh, yes! So galing ako sa outing sa trip ng school namin. So may pa-field trip kasi sila nung 3 and 4. So yon. So kahapon kami bumalik. Overnight lang naman. Ayun, in fairness, na-enjoy ko naman siya. Tapos ang ganda ng beach na pinuntahan namin. I-upload ko dun sa channel ko sa kabila. And then, ayun, ang saya lang. Ang saya ng eksena. Pasabog ako, syempre. At ayun, na-enjoy ko siya ng todo-todo. Kasi parang nagkaroon ako ng relax time sa sarili ko. Kaya sabi ko, ay, in fairness, na-enjoy ko talaga yung trip na yon. At happy. Ganon! At sana kayo din. So, kamusta naman kayo? So, kamusta naman yung mga kaibigan natin, syempre, na nasa Saudi Arabia, sa Middle East, na nagtatrabaho. At ayun, ngayon, nag-start na silang magtrabaho. And then, syempre, yung mga kaibigan naman natin nasa Amerika, ayun, na nagpapahinga. So, kamusta kayong lahat? At saka, syempre, yung mga Filipino people na love tayo. Maraming salamat. Na-miss ko kayong lahat. Na-miss ba ninyo ako? Kasi ako, yes, sobrang na-miss ko kayo. Charot! So, yan! Ganun talaga. Sabi ko nga kahapon, ay nako, ang hirap naman gumawa ng film. Kasi nga, ang busy nung yung ganap namin yesterday. At marami akong natutunan doon. Kaya, ang saya lang. So, syempre, iba naman yung ginagawa ko doon. Iba yung ginagawa ko dito. Ganon. And then, hindi pa ako nabibigyan ng chance na makita ang Continental Queen. Oo, siguro, bago magsungkran sa next week, ayun. So, makikita natin sila ng bonggang-bongga. Kailangan ko rumampa sa Bangkok. I mean, sa around Central World, ganon, para makita natin sila. At ayun nga, so ano ang chika? Ang chika natin, syempre, it's about Miss Universe Philippines, yes. So, ang mga kandidata natin nandiyan na sa Boracay. At ayun nga, kahapon nga nagkaroon sila ng fashion show. So, nakikita naman natin kung sino talaga yung mga paandar, kung sino talaga yung ume-eksena, at kung sino talaga yung, alam mo yung biglang nambubulaga, oo, nanggugulat, di ba? So, ako para sa akin, lahat naman sila ay magaling naman talaga at tinatry talaga nila yung best nila na maipakita yung galing nila. At in fairness, sa mga kandidata natin, wala akong masabi sa ganda, wala akong masabi sa mga galawan nila, kundi talagang ando doon lang sa parte na ginagawa nila yung best nila. At ito nga, ano daw ba ang reaction ko dahil si Pasay daw ay namamayagpag ngayon. Ayun, si Pasay. So ito ba ay isa sa mga talagang nakikitaan ba natin talaga ng potential na maging Miss Universe Philippines? And then anong masasabi ko doon sa top 3 na pinili, di ba, ng organization? So tingin ba natin ito bang si Muntinlupa ba talaga ang mananalo or si Atisa manalo? Well, para sa akin, kung i-compare ko kasi yung kanilang performance, yung performance kasi dito ni Pasay, hindi ko masyado bet, hindi ko pa talaga nakikitaan na parang wow, she's pang Miss Universe, ganon. Pero nandoon ako sa part na nakakatuwa dahil nakikita natin yung galawan niya na ibinibigay naman niya yung 100%, di ba? So doon pa lang sa part na yon na medyo dapat mag-ingat yung mga ibang kandidata kasi kung napapansin nila yung charm na meron itong si Miss Pasay, possible din mapansin din to ng mga hurado, di ba? Kasi nga, yung pinapakita niyang ganda ay talaga namang maganda. Hindi ko lang alam kung hanggang saan siya makakarating. Pero banta yung beauty na meron siya. So, yan. So, talagang mag-ingat talaga dito yung mga magagaling, yung mga frontrunner kasi nagbabanta nga si Pasay na parang pwedeng maging Miss Universe Philippines. Kasi nga, matangkad,
maganda. So, ando doon na talagang masasabi natin, ako pag na-train pa to, ay winner. Pero hindi ko lang alam kung oobra ba talaga yung kanyang galing pagdating sa performance. Kasi maraming magaling ang performance. Katulad na lang halimbawa ni Taguig, nakakalungkot, magaling yung performance ni Taguig, pero hindi napansin. And then, magaling yung performance ni Laguna, pero hindi napansin, di ba? So, hindi ko alam. So, ito ay choices kasi ng sponsor. So, baka naghahanap sila ng, I think, yung charm beauty talaga. Kaya, napansin nila si Pasay. Pero yung performance niya, I think, mas maraming magaling kesa sa kanya. And then, punta naman tayo kay Winwin Marquez. Siyempre, si Winwin Marquez, alam naman natin na talagang veterana na to pagdating sa mga ganitong eksena. At hindi naman magiging queen yan kung hindi naman siya ganong kabongga gumalaw. At natuwa ako sa galawan na ipinakita niya kasi talagang umariba naman talaga ng bonggang-bongga at grabe yung performance na ipinakita niya. Sobrang naloka ako. Ang galing, sobra. Talagang masasabi ko si Winwin ang isa sa mga nakakatakot na kalaban kasi talagang ibinibigay niya 100%. Pero hindi ko lang alam kung yung ipinapakita niya bang performance ay papalo sa mga hurado. Oo. Yung hindi ko alam kung tama ba yung galawan na pinapakita niya dyan, tama ba yung eksena niya. Pero ako, sa observation ko naman, parang feeling ko, tama. Pero hindi ko lang alam kung ang organization ba, ay gusto ko yung galawan ni Winwin. Gusto ko yung nakikita ko kay Winwin. Gusto ko si Winwin ang manalo. Hindi ko hawak yun eh. Pero sa performance, pag-uusapan, talagang she give 100% from the start until end. Oo. Kumbaga, klaro, malilinis, at masasabi kong palaban at panalo, di ba? And then punta naman tayo sa performance ni Atisa. My gosh, ito yung pinaka masasabi kong the best performance ni Atisa. Dito na-convince ako na, ay nako, mukhang si Atisa yata ang magiging Miss Universe Philippines talaga. Kasi kung titignan mo yung galawan niya dito sa fashion show na ginawa niya nga nila, ay talagang masasabi mo na, oy, ang ganda ng laro ni Atisa. She's go to the flow. And then, ang ganda ng mga pitik ng paa, ang ganda ng mga eksena, ang ganda ng tindig, ang ganda ng ayos, simple. At sa madaling salita, masasabi ko, she's a very beauty queen. Siyempre, naghahanap tayo ng beauty queen, di ba? So, tama yung tangkad, tama yung ganda ng katawan, tama yung mga ipinapakitang galawan. Kaya sabi ko, in fairness dito, kay Atisa, parang sabi ko, ay mukhang si Atisa talaga to. Mukhang siya talaga yung nakikita ko na pwedeng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero sabi ko nga, sana makonsistent niya yung ganitong eksena na relax lang ang mukha, relax lang yung ganda, relax lang yung galawan. Sabi ko nga, sana mag-consistent at tuloy-tuloy to na magawa ni Atisa Manalo hanggang sa makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines, di ba? So maganda yung ipinakita niyang galawan na-impress ako. Tapos yung impact pa niya, yung energy na binibigay niya, ay talaga naman masasabi ko, ay wala akong masabi. Parang feeling ko, siya na to. So, yon. But, nandoon tayo sa part na this is a game. So, at least, di ba? Napansin si Atisa, napansin si Winwin, at sana mapansin din yung ibang kandidata. At nandoon ako sa part na tingnan natin kung makukonsistent sila hanggang sa dulo ng competition. Ngayon, nakakatakot ba si Pasay dito? Yes, nakakatakot kasi unti-unti siya napapansin at nakakatakot yung ganda na meron siya kasi talaga masasabi ko na maganda. So, nakakatakot ba yung galawan ni Winwin Marquez? Oo naman kasi anytime pwede siya makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. And then, ganun din si Atisa Manalo na parang feeling ko nandoon sa kanilang tatlo ang kokoronahan. But, malalaman natin yan sa dulo ng competition, di ba? So, depende pa yan sa ipapakita ng ibang kandidata. Lalo na ngayon, di ba, may Boracay Challenge pa sila. And then, tignan natin kung hanggang saan nga ba ang aabot ang mga laro ng mga kandidatang to. But for now, congratulations sa nanalo kagabi ng special award kay Pasay.
Muntinlupa at Quezon Province. And then tingnan natin kung hanggang saan nga ba makakarating ang laban nila at kung isa nga ba sa kanila ang susungkit ng corona. So guys, tingin mo nasa kanila ba ang kokoronahan? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang thought mo dito sa pinag-uusapan natin. So syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.